Alright, so hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, ang dami pong nanggagalaite, galit, talagang naghayag ng disappointment dito nga po sa ating sitting Senate President na si Chis Escudero. Na kesyo, bakit daw hindi na itackled kagabi, mga minamahal, yung patungkol nga po dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, huling sesyon na po yun dahil break na po ang Senado. Now, mga minamahal, hindi ko lang talaga makuha yung point ng ibang mga nagko-comment na kesyo, siguro wala pang envelope kaya hindi na itackled yung dapat mapalitan na yung Senate President ngayon. Diba? Ganyan yung binaboses nila ngayon kay Chis Escudero. Pero, mga minamahal, let me explain this. Kasi ako, 100% pabor dito na hindi maitackled yung impeachment dahil unang-una yung impeachment is number game. Kasi na-impeach na itong si Sara Duterte. So, dadaan po siya sa impeachment trial and husgahan po siya ng mga senador. Kasi yung Senado po ang magiging impeachment court. Husgahan po itong si VP Sara kung acquitted or convicted. But now, mga minamahal, para sa akin mas pabor na i-resume na lang sa June 2. Dahil unang-una, yung impeachment na yan is a number games. So, number games, kailangan po natin ng enough na numero. Unang-una, nandyan yung mag-inang Villar. Gets ninyo? Ang Cayetano, kapatid na Cayetano, nandyan din yan. Si JB Ejercito, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Amy Marcos, sino pa ba? Mga minamahal, Frances Tolentino, Robin Padilla, Bongo Bato. So, gano'n na kadami? 12. So, pwede pang madagdagan yan. Diba? So, sabi ko nga sa inyo, yung impeachment is a number games. So, now, paano naging pabor sa atin to? Unang-una, malapit na po ang midterm election. Meron pong mga senador na nag-graduate. Diba? Merong mga senador na nag-graduate from being a senador at mapapasukan tayo ng panibagong enrollees. May mga enrolled, which is yan po yung mga mananalo sa 2025 midterm election. So ngayon, imagine nyo si Cynthia graduating, diba? Actually, 5. If I am not mistaken, 5 yung graduating dyan. Hindi ko na kilala kung sino pa yung iba. Yung 5 graduating dyan, sabihin na lang natin, mapalitan ng mga bagong enrollees na nasa slate ni PBBM. Kapag magkaroon ng botohan for conviction, mga minamahal, mayroon tayong boto na enough na makukuha. Nagigets ninyo? So, kung ngayon, ipuproceed natin yung impeachment, nandyan si Bato de la Rosa, nandyan si Bongo, nandyan si Robin Padilla, yung mga nabanggit ko na 12 sa inyo, do you think, mga minamahal, na magkakaroon tayo ng enough na votes para makonvict itong si Sara Duterte? Ma-impeach ng tuluyan? I mean, impeach na siya. I mean, yung mawala na siya sa kanyang pwesto. Do you think, mapuproceed natin yan? Malabo, diba? Kasi nandyan pa yung mga alipores ni former President Duterte. Ang kailangan nga natin dito mga minamahal, mag-elect tayo ng mga bagong senador, hindi naman totally against dito sa mga Duterte, but yung may puso para sa bayan. 'Di ba? Yung go sila sa usapang transparency and accountability. Yung yung senador na pinapahalagahan yung taxes, yung tax ng ina nyo. 'Di ba? Yung mga ganong senador, yung dapat ipinapasok diyan, yung talagang binabardagol yung mga corrupt na public official. So now, mga minamahal, this is a wise move. Kasi dapat, syempre sabi ko naman sa inyo, matagal na tayo dito sa politika, 'di ba? Dapat marunong tayong umamoy. Marunong tayong lumasap ng mga lasa, ng mga move patungkol dito sa politika. Hindi yung basta-basta sulong-bisulong tayo. Tingnan ninyo, ginulat tayo, 'di ba huling araw,
Tapos makikita ninyo ang daming mga pumirma. Ginulat tayo eh. Kasi may unang nag-file, pangalawang nag-file, pangatlong nag-file. Kaya pala hindi mapasa-pasa ni Reginald Velasco doon sa House, 'di ba? Sa House ng Office of the Speaker, yung mga complaints niyan kasi meron palang shocking revelation. Kumbaga, twist lang yung yung mga grupo na mga nag-file, twist lang 'yun. Dagdag lang 'yun sa sa palamuti. Pero yung totoo, nandito talaga sa mga kongresista, pinangunahan nga ni Sandro Marcos, tas yung huling pumirma, si Martin Romualdez. 'Di ba? Nakukuha ninyo. So, dapat hindi tayo masyadong humusga agad. Madaming nagagalit kasi ginadji sila na ma-impeach itong si Sara Duterte. Mga minamahal, dapat pinag-iisipan yan. Kaya nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, impeachment is a number games. And also, hindi po talaga sapat na yung oras natin ngayon. Hindi na sapat. So, I think, much better na i-continue na lang ito after ng 19th to 20th transition ng Congress. Di ba kasi, may gagraduate na sa 19th Congress, tapos, papasok ang panibagong Kongreso, which is yung 20th. So, I think maybe mga minamahal kasi sa House of Representatives wala nang continuity niyan eh. 'Di ba wala nang pagpapatuloy yan dahil kada 3 taon nawawash out yung mga kongresista na yan. Pero napakagandang isipin dahil bago sila ma-wash out ngayong 2025, 'di ba kung sakaling ma-elect man sila ulit, good for them. At least meron na, may nakapirma na. So ngayon, nakabinbin na lang siya diyan sa Senado. At ni-receive naman yung article of impeachment. 'Di ba? So sa mga magsisilbing judge diyan, basa-basa muna. Basahin niyo muna yung article of impeachment bago kayo magsagawa ng husga ninyo. Huwag niyong gayahin si Robin Padilla, mayroon na agad judgment yung tax ng ina niya. 'Di ba? Alright, so para sa akin walang mali sa hindi pagtalakay kagabi, mga minamahal, ng impeachment patungkol dito kay VP Sara Duterte. Kasi I think this is a wise and political tactical moves na i-resume siya sa June 2 para nang sa gayon sigurado. 'Di ba? Medyo matagal nga lang, pero at least may kasiguraduhan tayo. Pero sana, tulungan nyo din yung mga senador na pabor, 'di ba? Na ma-impeach itong si Sara Duterte na mailagay dyan sa Senado. Alright? So anyway, mga minamahal, yun po. Kaya kailangan dapat malinis na. 'Di ba? Linisin yung 19th papunta sa 20th Congress. Kailangan malinis para sigurado yung atake natin at hindi tayo mag-failed. Kasi pag nag-failed tayo dito, pagtatawanan lang tayo ni VP Sara. Literal na pagtatawanan lang niya tayo. Tapos magyayabang pa yan. Which is yan yung iniiwasan natin, yung yabang. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me. So, pahingi lang po ako ng comments. Mahalaga yung comments ninyo. I-click nyo yung like. Tapos, i-click nyo din yung subscribe. Tapos, don't forget to hit the notification bell para nanonotify kayo sa mga video na i-upload, mga upcoming video na patungkol sa balita ng bayan. 'Di ba? Hindi tayo nabe-behind. Diba? So, yun po, mga minamahal, ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan.